Yo, so ngayon ay balak kong magturo ng full stack development web application online. Bali tinanong ko si ChatGPT kung paano gagawin yon. Ito lang ang tinanong ko at ito ang aking mga alam. Ngayon tinanong ko kung paano ko ituturo yung mga basics sa mga zero knowledge. Ngayon, simulan natin sa HTML. Okay, simulan natin. Simulan na agad natin mag-create ng folder muna. Yung file, kuha na tayo agad HTML, rekta na agad, paps. Dito tayo. Halimbawa, dito sa desktop, create tayo ng folder. Dito ang folder, web app dream. Pangalan natin itong web app dream. Pero para mas maganda yung file, folder name natin is dapat one word na lang. Dream app na lang. Dream app. Okay. Short term for dream application. Okay. Ngayon meron na tayong ganyan. Mag new file tayo. New file. At ganito lumalabas, no? Open file, open folder siguro, no? Open folder, desktop. Then yung dream app. Select lang natin yan. Dahil ngayon nandito na tayo sa loob ng path ng ating folder. Create na tayo na ganito lang mag create ng file. By the way, kung paano in-install tong VS Code, download nyo lang yan. Madali lang yan. Next lang yan. Okay, create na tayo new file. Simulan natin sa index.html. Ngayon, kung paano yung default, ano ba sabi dito? Basic structure. Kung paano natin makikreate yan is exclamation, then tab. Ito na yung template ni HTML. Ito yung basic. Okay. Ayan yung basic. Meron siyang doc type, HTML, which is may closing. Meron ding head, meron ding closing head. Meron ding body. Okay. Tingnan natin kung anong itsura ngayon nito. Open lang natin yan. Try natin open with Brave. So, wala. Kung napapansin nyo is wala siyang laman. Pero meron tayong nailagay ng code. Kung papalitan natin tong title, kung papansin nyo tong title, document nakalagay. Palitan natin ng dream app. Gawin natin yung one word na lang para medyo, sige, lagyan natin space para maganda na may tsura. Refresh natin, and then ganyan na, lalabas siya ng title. Ano bang next topic natin? Headings. Ito naman ang headings ay meron daw siyang H1 hanggang H6, which is H1 ang pinakamalaki and H6 ang pinakamaliit. Then paragraph. Okay, simulan muna tayo sa H1. H1 mas maganda kung dito sa VS Code meron siyang shortcut key H1 para magkaroon siya agad ng closing tab. H1 then tab ulit tayo. H1 then tab. H1 may suggestion siya, itatab mo lang para or click mo siya.
Ganyan. Then, header 1. Pangalan natin header 1. Check natin kung ano itsura niya. Header 1. Yan, testing natin hanggang H6. H2, header 2, H3, header 3, H4, header 4, H5, header 5. Hanggang H6 daw, diba? H6, header 6. Sa mga curious kung meron bang H7, try natin. Hindi ko rin alam. H7, wala. H7, wala. Pero kung itatype natin siya ng ganyan, header 7, check natin kung mas maliit pa siya sa maliit. 6, hindi ko pa na-try yan. Ngayon ko lang naisip yan. Let's go. Refresh natin. So, hanggang H6 lang siya. Walang nangyari. This is the default text size ng web browser natin. Parang medyo maliit na. Lakihan natin. Okay. And then, standard natin. Para kung ano lang ang mismong kinocode natin. Sakto na yan. And then, ano bang next topic natin? Tanongin natin sa ChatGPT. Text formatting, bold, italic, underline, small, and sub. Wag na yan. Sa CSS na ginagawa yung mga formatting, hindi na yan sa HTML. Okay. Next topic tayo. List, ordered, OL, for ordered, ordered list, unordered list. Meron tayong dalawang list. Isang ordered list, OL daw. OL tab. Sa ordered list, pag maglilista kayo, ordered list muna, then li means list. List, lagyan natin list 1. Check natin itsura niya. Okay, lagyan natin ng HR para may separation siya. Okay, alright. Next topic tayo. So, ordered list. Bali, lagyan natin ito. Basic structure. Headings. Headings. Then, ito naman is list. Tapos natin list. Okay. List, meron siyang ordered list. Ordered list. Gawin natin H3 lang. H3. Ordered list. Ang meaning ng ordered list is may numbers yung list niya. List 2, list 3. Regardless kung anong laman nito, 1, 2, 3 siya. Ordered list nga eh. Sabihin natin pa, baka malito kayo. Baka sinasabi niyo yung ginagawa kong 3. Pero 5 yan, okay. 5, di ba? Walang issue to. Ganun pa rin siya. Pwede mo siyang gawing ABC. Kung paano natin gagawin yon, search nyo na lang. Okay. Next tayo. Unordered list. Unordered list is UL. Then tab. Ganun din siya. Lalagyan mo rin siya ng list. Unordered list. Sabihin natin fruits to fruits. Grapes. Mango. Orange. Refresh natin. Kung mapapansin nyo, is unordered list is walang number, bullets lang siya. Ngayon, yung bullets na yan, pwede mo palitan. I-search nyo lang din. Basic lang muna tayo ngayon, guys. Okay, dito naman is next topic is
topic natin, images. Dito sa images, para mag-display ka is EMG, then tab. Meron siyang SRC, meron siyang alt. Explain ko mamaya. Ngayon, download muna tayo ng image. Dota 2 logo. Bawa, di-display natin to si Dota 2. Download muna natin yan. Paano download to? Save image as. Doon natin siya ilalagay sa project folder natin. Oh, naka-web file siya, no? Wag yan. Ito na lang. Save image as. Ganun pa rin, ano? Dito. Bakit puro web siya, no? Hindi ko alam kung bakit ganyan, guys. Try lang natin ito. Try nga natin download. Ito pala. Ayun, para maging JPEG file siya or PNG. Dota 2 logo. Lahat Dota 2 logo lang. Then ito na yung extension file niya is JPG. Then makikita natin dito yung file name. Kunin lang natin yan. Then lagyan natin dito. Malinaw? Alright. Ngayon is refresh natin. Maging itsura niya. Okay, na-display siya, diba? Yung image, no? Ngayon, itong alt na to is alternative ang meaning niyan. Lagyan natin ng alternative name. Dota 2 logo. Dota 2 lang. Hindi natin makikita kasi magdi-display lang yung alt kapag yung image is not existing. Halimbawa, Dota 2 logo, papalitan natin to. Wala siyang makikitang Dota 2 logo. Kaya i-display niya yung alt. Like that. Okay? Dota 2. Papalitan natin yan ng Dota 2 X new. Diba? Alright. Move on to the next topic. Tables. Okay, masyado mabilis. Pause nyo na lang, guys. Pwede na may replay, diba? Okay, wag na. Tables tayo, ha? Okay. Balik lang natin to para gumana naman siya. Alright. Tables. Sa table daw, meron siyang table tag. And then sa loob nun is meron siyang table row. TR lang. TR. Enter. Then meron siyang table data at table header. Table data, table header. Pero ang usually na ginagamit sa mga table is table header muna. Table header, TH tab. Then halimbawa gagawa tayo ng table ng prices ng mga items. So item 1, item name, headers, mga headers to price. Dyan lang muna, dalawa lang muna. Ngayon, sa baba niyan is tignan mo natin itsura. Okay, para magkaroon ng borders, hindi boring hindi mahirap basahin yung table, lalagyan natin ng border equals 1. Ito yung kapal nung border. Pwede natin hanggang 5 yata to. 5, medyo mas old school siya, no? Kung papansin nyo. Pero for the sake of tutorial lang naman, ganyan na lang muna. TR. Next natin is para malagyan natin siya ng values sa baba, no? Yan lang.
Lagyan nga muna natin ng